Delikado ang brownout sa ilang institusyon tulad ng ospital, pero paano kung di maiwasan, lalo kung may sakuna? May solusyon po dyan ang Department of Energy. At nakatutok si Maki Pulido. Sa oras ng kalamidad tulad ng malakas na bagyo, madalas nawawala ang kuryente. Depende sa sitwasyon kung gaano kabilis ito may babalik. Pero habang walang kuryente, nakokompromiso ang mga kritikal na institusyon tulad ng mga ospital at bangko, maging pagkain nabubulok. Sa tulong ng US Agency for International Development, makakapag-deploy ang Department of Energy ng 8 mobile emergency system, parang generator set pero sa halip na diesel, may solar panels at battery. Each unit has 50 kilowatt-hours battery storage and upon full charging can power 2 television sets, 2 air conditioning units, 10 light bulbs, 2 desktop computers, 2 laptops, 5 phone charges, 5 electric fans, and 1 modem for almost 12 hours. Pwede siyang bitbitin ng chopper kung sa isang malayong lugar. Pwede siyang isakay sa boat, pwede siyang hatakin ng truck. 4 to 8 million pesos ang isa nito. Magkakaroon din ng online conference sa pamamagitan ng DILG para ituro ang business model sa mga lokal na pamahalaang interesadong magkaroon ng sariling mobile emergency system. Kung dati naman sa mga chat group lang ang koordinasyon at bigayan ng update kung nagkaproblema na sa kuryente sa isang lugar, ngayon meron itong Energy Sector Emergency Operation Center. Sa main hub nito sa DOE compound sa Taguig, real-time mamomonitor ang sitwasyon pati na kalamidad, problema sa grid, at banta sa cybersecurity. Ang decision making natin mas mabilis and mas nagiging integrated yung solutions na. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras.